Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon po ay pag-aralan natin ang naging laro ng ating kababayang candidate Grandmaster. Napakalapit na para maabot ang kanyang pangarap at bagong Grandmaster ng Pilipinas pag nagkataon. I am Daniel Quezon kontra sa Grandmaster na si Abdi Malik. Penultimate round na po ito. Last 2 rounds na lang. Napaka-crucial. Malaki na ang gain na rating ni IM Quezon. Malapit na maging 2,500 mga kamatsas. At bago po tayo magsimula, ay nandito nga pala ako sa Iloilo at meron po kaming gagawing activities dito. Kasama ko si Mrs. si Queen Kwang Kwong. Kaya medyo pasensya po muna at medyo low energy, hindi makahataw ng sigaw ha. Hope you understand mga kamatsas. Okay, pag-aralan natin. Ang ginawa ni Denden, nag-E4, nag-C5 si GM, Knight C3, close Sicilian approaching, nag-Knight GE2, nag-G6, pero pamake lang pala yun, nag-D4, kinonvert din sa open Sicilian. Ang original close Sicilian kasi yung nag-G3, Bishop G2, kung susundan natin ang theory ng Knight C3. Pero dito, pamake oh. Inopen din. Oh. Kasama yan sa preparasyon eh. C takes D4, Knight takes D4, Bishop G7, Bishop E3 at nag-Knight F6. Ito na po yung accelerated dragon at dito sa dinami-dami po ng laro ni Denden sa ganitong depensa, kinakapture niya talaga yan. Ang purpose, pag nawala yung knight, makaka E5 na bahagyang mapapaatras muna ng development ang black sa king side. Bishop D4 dinipensahan at nag-queen A5. Ayan, medyo parang bumalik yung knight. Ang pangit, nakapagpabagal, imbis na makakapag-castling na sana ang black. Pero sa isang banda, hindi rin naman po masasabing totally super winning ang puti dito dahil kagaya ng queen A5, may mga threat na ganyan. So sapat pa rin ang counterplay ng black dito. Nag-F4 dinipensahan, nag-F6 para basagin at kinakapture na talaga yan kasi kompromiso na yan, napasubok na yan eh. Knight takes F6, Queen D2 develop at nag-Rook B8 tineret ang B2 at dito po mga kamatsas nagpakawala ng novelty ang ating kababayan, nag-Knight E4, simpleng Queen to Queen. Ang old line dito ay yung nagka-castle sa queen side para madepensahan ang pawn B2. Pero kung ako po ang tatanungin, yung old line na castle queen side medyo risky. Kasi nandyan na nga ang reyna, andyan na ang torre, parang nilalapit pa yung white king sa pressure attack ng black, no? So ito pong knight e4, naghamon ng queen to queen, tinanggap naman ni GM, knight takes d2, at dito nag c5, sacrifice para malihis ang bishop at makuha ang pawn b2, pero hindi tinanggap ng ating kababayan. Umatras lang bishop c3. At dito po ay okay lang kay Denden. Kapansin-pansin naman po yung mga naipanalo niya against GMC itong mga nakaraan. Puro endgame yon mga kamatsas. Kaya para sa akin, okay lang. Kasi condition si Denden sa endgame ngayon eh. Nag-castle queenside, bishop b7 develop, nag-knight b3, tineret ang pawn, at dito nag-d6, nag-bishop c4 check. Ayan, para sa akin po ang tirang yan, interesting. At ang ginawa ng kalaban, nag-d5. Pero kung accurate play ang ating susundan, Rook G1 ang gusto dito ng computer engine bago i-release ang bishop para depensado na ang pawn G2. At the same time, pwede ring mag G3, bishop G2 na ganong idea ang pwedeng gawin ng puti. Pero balik tayo dito sa ginawang bishop C4 check. Tempting talaga na magdi-D5 para harangan with tempo at yan naman talaga ang good move na natumbukan ni GM Abdi Malik. Pero dito may baon-baon pa rin ang ating pambato na continuation. Bishop takes knight na dito bibigay yung pawn d5. Rook takes f6 ang ginawa. Dito kasi mga kamatsas, kung ang gagawin ng black, sasabayan ng capture sa bishop c4, kakagat ng capture naman sa g7. Pag sumabayan at talagang lubos-lubusin ng pagkasabay, kakapturin uli ang tore. Takes para magpo-promote na, obligadong aangat na yung king para pigilan ang pag-promote. Rook takes f8 at mayroong rook he1 at itong pawn sa a2 ay medyo madali lang pumakuha dahil pag rook a1 yan, pagpalagay na mag bishop d5, mag bb3 lang tatakpan, makukuha yung pawn a2 at delikado ang black dito. Quality down, maliwanag. Okay? O, balik tayo mga kamatsas. Sa ginawang rook takes f6, bumigay ang pawn sa d5, bishop takes d5, rook takes d5 at good move again c4. So slightly better ang evaluation ng black. Oh. Knight a5 at nag-rook takes f4. Depensado na may threat pa sa b2 at nag-c3 hinarangan, nag-rook f2. Another strong attack at nag-knight takes a4.
H4, syempre kailangan depensahan. Nag-rook takes G2 at dito nag-H3. Ayan, para pag alis ng tore, wala nang intindihin na mapipitas ang pawn dyan at nag-rook F8. Napakalakas po ng ideas na in-apply dito ni GM. Oh. Biruin nyo, magdadalawang control sa second rank. Nako, powerful yan. Nag-rook E1 dito, tiniret ang pawn sa E7 at nag-rook F2. Yun lang. Na-excite dito ang black sa pag-control. Dapat daw ang tira rook H2 at pitasin muna ang pawn H3. Ibig sabihin, na-analyze po ng computer engine, bagamat yan ay mukhang malakas talaga, pero kulang. Pag binusisi ng detalyado ang continuation, kulang. At natumbukan po ng ating kababayan ang perfect move, rook D8 check muna. At dito nag-bishop F8, hinarangan. At nag-rook A8, ayun. Agarang para mapitas ang pawn sa A7. Nag-H5, rook takes A7, nag-H4. Another bad move by GM. Dapat po ang tira ay G5 para ihataw kagad ng G4 at immediately makapag-produce kagad ng panggulong paspo ng black. Nagmamadali no? Pero nag-H4 dito, tingnan natin kaibahan, nag-A4, ayan na. Karera ng paspo ng tawag dito. G5, Knight E3, ayun. Ininda kagad ni candidate GM. So, tiniret ang rook at the same time, nakakontrol pa sa paparating na G4. Ayan, pero ang accurate move pala dito ay rook A5. Wala rin palang G4 kasi mayroong rook G5 check, makukuha yung pawn G4. Wala rin palang push na ganun. Balik tayo. Ang ginawa dito, nag-Knight E3, rook H2, kung magda-Knight G4 mukhang double pero may check naman no? So baliwala. So nag-rook B7, extra support sa B2 na wag makapture at the same time bigyan ng daan ang malayang nagpupush na pass pawn, A5, good move, rook F6 para makontrol at nag-Knight D5 inatake ang tore, rook A6 at nag-Knight takes E7 check, nag-King H8, good move by GM. Kasi kung kakapturin po, mauunang mag-dominate ang white ng super powerful 7th rank control. Kaya kailangan King H8 lang. Total, wala namang Knight G6 kasi may tore nga sa 6th rank. So nag-rook F1, inatake ang bishop, bishop G7, ayun. Maituturing pong blunderacious ang tira na yan dahil ang tira lang pala ay pwersado ng capturing ang knight na yan. So rook takes tapos ang titira ay king G8. Naku, para mapigilan lang yung rook F8. Pwede yan, accurate yan, yun nga lang, napakahirap pong makita. Nakakatakot pa rin sa itsura pag naaninag yung ganyan na parang raratratin ng dalawang tore, etc. etc. Psychological din ang position Hindi rin biro para makita. Pero yun ang accurate O balik tayo, nag-bishop G7. Ayun, dito mga kamatsas, natumbukan po ng ating kababayan ang brilliant and very strong move. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ginawa ay rook F7, rook H1, check, king C2 angat, rook F6, takes, accurate, knight D5, bishop E5, and A6. Okay? Mas mabilis ang paspo ng ating pambato. Nag-rook A1, A7, nag-H3, rook B8 check, king G7, nag-A8 queen, at dito capture, G4. Ayan, kasi kung mag-H2, bababa lang mga kamatsas. Kaya gusto ni GM na magkaroon ng katulong. Ayan, at nag-Knight E3, threat ito. Nag-G3 at dito mga kamatsas, Knight F5 check. Very accurate ang execution ng endgame ni Denden. Pag King G6, ano kaya po ang huling bitaw? Brilliant move, pakiguess nyo uli sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po uli mga kamatsas. Knight takes G3. Ayun, tapos ang laban. Nag-resign na dito si GM kasi pag kinapture, mayroong rook G8 check, kuha ang bishop. At kung pupush lang,
simpleng Knight H1, talong-talo na. At meron pang connected pass pawns na magmamarcha. Ang galing ng ating kababayan, mga kamatsa. Super duper. Ayan, kung po pwede lang akong sumigaw ngayon ng super sigaw, gagawin ko po. Very proud tayong mga Pinoy sa performance ng ating pambato. Sobrang laki na ng kanyang rating gain. Ang alam ko po, after this game, nag-2483 na ang live rating niya. So, kailangan na lamang niya ng 17 points to reach 2,500. So, meron pa pong ongoing last round ngayon. Ano? Aabangan natin. Ang kalaban niya ay si Super Grandmaster na Rayana ng India. Na kapag nanalo pa siya, baka less than 10 points na lang ang kailangan niya after this tournament. Baka sa mga susunod na tournament, makuha pa niya yung less than 10 points na yon. Definitely ay magkakaroon na ulit tayo ng bagong Grandmaster, no, sa tagal-tagal ng panahon na iniintay natin na masundan ang panibagong Grandmaster natin. So, pag-pray po natin si candidate Grandmaster Daniel Quezon na pala rin siya sa last round, no? Pero ano pa man ang mangyari, proud pa rin tayo. Nag-gain na siya ng rating points, panalo na siya sa ating mga Pinoy, mga kamatyas. Maraming salamat po. At susunod naman natin mamaya ang naging laro ni Wesley So kontra kay Pragdananda na talagang gitgitan sila kagabi, mga kamatyas. Yan po ang inyong antabayanan. Muli po nag-iimbita ako sa darating na September 23, ang start ng ating online training. Mag-enroll na po kayo. Ang lesson description ay nasa caption lamang po, posted sa ating Facebook page Kamatyas. Ganun din sa ating YouTube channel, Community tab. So kung kayo po ay beginners, intermediate and advanced lessons, nandun yung mapag-aaralan natin. So try nyo lang, no, para mag-improve kayo, tumaas ang rating nyo, mag-i-enjoy na kayo. For sure, matututo pa kayo, mga kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.